May lumang bodega sa likod ng lumang gusali ng San Rafael High School, madilim, puno ng alikabok, at halos gumuho na ang bubong. Ayon sa mga matatanda, doon daw natagpuan ang bangkay ng isang estudyante noong dekada 90. Hanggang ngayon, walang gustong lumapit. Pero gaya ng karamihan ng kabataan, may mga hindi mapigilang subukan ang bawal. Biyernes ng hapon, 4 kami na estudyante, ako si Lee, John, at Ella, ang nagpasya pumunta roon. Wala ng klase, madilim na ang langit, at tanging ihip ng hangin mula sa mga puno ng akasya ang maririnig namin. Habang naglalakad papunta sa likod ng campus, parang mas lumalamig ang hangin. Wala naman sigurong multo, sabi ni Ko, pilit na tinatawanan ang kaba. Pero sa loob-loob ko, parang may matang nakamasid sa kanila. Pagdating namin sa harap ng bodega, sira-sira na ang kandado at may mga kalawang na bakal sa gilid ng pinto. Inilawan ni John gamit ang cellphone. May mga lumang upuan, sirang table, at mga trophy na puro alikabok. May isa pang lumang uniforme ng estudyante na nakasabit sa pako, marumi, kupas, at may bahid na parang dugo. Tahimik. Wala ni isang tunog maliban sa paghinga namin. Pero nang lumakad na papasok, may mahinang langit-ngit mula sa sulok. Akala ni Ella daga lang iyon, pero nang itutok ni John ang ilaw, walang hayop. Biglang bumukas ang pinto ng locker sa gilid, kahit walang humawak. Dahan-dahan, parang may kamay na hindi nakikita. Bumungad ang isang lumang sapatos na pang-estudyante, luma na talaga, may pangalan pang nakasulat sa loob, Rico N. Napatingin kami lahat sa isa't isa. Si Lee, nanginginig, bumulong, di ba siya yung estudyanteng namatay dito dati? Walang sumagot. Sa mga litrato sa hallway, nakita namin noon ang pangalang iyon, isang third-year student na nalunod daw sa field trip, pero sabi-sabi, dito raw talaga natagpuan ang katawan. Nasa gitna na sila ng bodega nang biglang may dumaan na malamig na hangin, sobrang lamig, at lahat ng balahibo namin nagsitaasan. Napailaw si June sa paligid, at sandaling tumigil ang ilaw ng cellphone niya. Pagbalik ng liwanag, may nakitang bakas ng paa sa alikabok. Parang basa, patungo sa dingding. Pero hindi pa yon ang pinakakatakot, nang sundan namin ng tingin, nakita nilang natapos lang ang bakas sa mismong pader. Uwi na tayo, sabi ni Ella, nanginginig ang boses. Pero nang lingunin namin ang pinto, bumiglang sarado iyon. Sinubukan namin buksan, ayaw bumukas. Walang kandado, pero parang may pumipigil sa labas. Tahimik pa rin, ngunit naririnig namin ang mahihinang yabag sa labas. Mabagal, pabalik-balik, parang may naglalakad na nakayapak na basa ang paa. Si John, na may hawak ng ilaw na paatras nang may dumaan na anino sa harap ng bintana, manipis, mabilis, parang may tao talaga sa labas. Pagkatapos, may nahulog na trophy mula sa istante. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Sa loob, may nakapaloob na lumang litrato ng estudyanteng nakangiti sa uniforme, si Rico N. Muli. Isa-isa kaming lumapit sa pinto, pinilit buksan, at sa wakas, bumukas din ito. Tumakbo kami palabas, hindi lumingon. Paglabas namin, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga puno, hindi na umiihip. Parang walang nangyari. Kinabukasan, nagpasya silang manahimik. Walang naniwala sa kanila nang ikwento nila sa kaklase. Pero mula noon, tuwing dadaan sila sa likod ng paaralan, lagi nilang naririnig ang mahina at pamilyar na tunog mula sa loob ng bodega. Ang langit-ngit ng pinto, ang kaluskos ng yapak. Parang may gustong lumabas muli.